guys, vlog tayo ngayon. Pop Snakes. Hoy, tatanong sana ako, nakita ko sa comment na totoo ba pag nagkasakit ng aso, magastos pag dinadala sa vet? Anong mga tips para maiwasan to? siyempre magastos talaga yun. Siyempre ang pinakadapat mong iwasan yung magkasakit or magtae yung aso. O nga no, napansin ko, ilang years na ako nag-aaso? Parang 4 years na kasi 2020 dumating si Bella sa akin. Ever since hindi ko siya sinugod sa vet or hindi siya nadala sa vet or kahit sinong aso ko hindi nadala sa vet. Maliban na lang kung ano ba magpapabaksin ako yung vaccine sa vet ko pinapagawa. Pero yung nagkasakit yung aso ko, nagtae or tumamlay or ewan, hindi ko pa na-experience mga paps. Huwag naman sana. Thank you Lord. So, gagawin ko tong vlog para sa mga newbie. Para may idea kayo kung ano yung pwedeng tip na makuha nyo sa akin kung paano nga ba, kung bakit hindi nagkasakit or hindi nabivet yung mga aso ko. Okay, meron akong 10 na tips para sa inyo. Okay, let's go! Bago mag-start, yung 10 tips ko, gusto ko lang sabihin sa inyo ng malaking factor ang genes kapag bibili kayo ng puppy. Kasi kung yung puppy na makukuha nyo is pangit yung genes or may problem sa genes, genetic defect, malaking factor yan. Diyan magbe-base yung health ng aso mo sa mga time na aalagaan mo siya. So, for example, sa German Shepherd, yung tinatawag na hip dysplasia, yung nakakauhak yung paa, yung iba kasi nakikita ko, yung mga puppy nakakauhak, tapos sinasabi ng mga iba, ay, ano lang yan, exercise lang yan, patakbuhin mo lang yan, babalik yan. Hindi po totoo yun. Sa experience ko, kapag nakakauhak ang puppy na German, kauhak talaga. For example naman, sa Belgian, inbred yung ginawa nung nag-breed, tapos nakuha mo. Ngayon, yung puppy mo is talagang sakitin or may skin problem or may mga allergies. Kahit anong paggamot ang gawin mo dyan, talagang yan ay ang magiging epekto niyan sa aso mo. Kaya, importante po yung genes ng aso. Kaya kumuha kayo sa mga reputable na breeder, sa mga maayos na breeder, di baling mas mahal lang konti, basta maayos yung puppy. Okay? Tip number 1. Ang tip number 1 ko is vaccine. Kailangan po, pag nakakuha kayo ng puppy, ipa-full vaccinated nyo yan, no? Sa mga vet, dalhin nyo yan. Hindi ako nag-a-advise na kayong mag-inject or breeder. Sa vet nyo ipagawa yan. Depende sa vet kung ilang vaccine ang kailangan bago ma-complete. Usually, 4 to 5 vaccines. Pag may nakuha kayong puppy, check nyo yung health card. Tignan nyo kung nakailang vaccine na, kung hindi pa ba naglalapse yung vaccine. Tapos, kung nakakuha kayo ng malaking aso na, kahit yung adult, 7 months or 8 months na, kung sinabi ng breeder na siya yung nag-inject, mas maganda, ipaulit nyo na lang. Pasimulan nyo ulit sa simula sa vet. So, yun lang isang reason kaya talagang hindi nagkakasakit yung aso ko. Complete vaccine. Yun yung is a must. Lagi kong ulit-ulit na sinasabi yan. Number 2, booster. Yan. Vaccine pa rin. Kasi after ma-complete ng vaccine, 6 months or more or less, kailangan nyo ibalik sa booster yung aso nyo. No? Ang alam ko, yearly ginagawa yung booster na 5-in-1 eh. So, yun yung number 2. Number 3, deworm, purga. So, kailangan po, kompleto ang purga ng aso natin. May program yan, yung pagpurga ng aso. Pag nakita nyo yung aso is medyo malaki yung tiyan, tapos, ang gulo-gulo mo ka naman mag-camera. Pinapatawa mo ko eh. Sige na. Tapos, yun nga, kapag yung puppy maliit pa, tapos nagkasakit dahil may bulate or nagtae-tae, may chance na mapigil or hindi agad makuha ng puppy yung potential na paglaki. Malaking factor din yan sa in the long run yung pag nagkakasakit yung mga puppy, pag sakitin siya. Tip number 4, vitamins. Ever since ako po talaga, lapit mo yung camera dito. Oo nga, ginagano'n Lapit mo na ayos. Ever since ako po talaga nagpa-vitamins ako, lalo na sa mga puppy ko. Simula pag nakuha ko sila hanggang mag 1 year, talaga nagpa-vitamins ako. Usually, ang ginagamit ko ay itong Forza Blue sa mga large breed. Yan, ito. 3 ml a day, once a day. 3 to 5, pwede yan. Tapos, ito rin, ginagamit ko rin itong vitamins na to, LC Vit. Yan, yun lang mga basic na vitamins na ginagamit ko sa mga dogs. Tapos, ito, energy, ginagamit ko rin, probiotics para maganda ang digestion. Yun lang naman. Alam nyo kasi mga paps, yung iba, sinasabi, ay, wag na mag-vitamins, extra gastos lang yan. Pero hindi po totoo yan kasi ramdam ko sa mga puppy, sa mga aso ko, pag naka-vitamins, iba yung nabibigay na immune system sa kanila. Mas ma-healthy sila, mas energetic, mas malakas kumain, mas maganda yung coat.
So, huwag nyo pong tipirin yung mga puppy nyo, lalo na syempre, inalagaan nyo yan, committed kayo, ibigay nyo yung mga pangangailangan nila, gaya ng isang talagang kailangan ibigay na vitamins. Number 5, ito yung environment, no? Environment ng aso. Wait lang, punta tayo sa likod, pakita ko sa inyo yung mga aso ko, tsaka yung mga area ng pinapaglagyan ko sa kanila. So kung makikita nyo, itong area dito sa likod is may mga halaman naman, may mga puno, malamig-lamig. Kasi itong mga aso naman, nakakagalaw naman sila. Yan, kaya enclosure talaga yung ginawa ko kasi gusto ko yung environment nila, hindi sila yung may stress na, alam mo yun, yung nakakulong lang sa maliit na cage. Kasi ang aso, kapag nakakulong sa maliit na cage, tapos lagi lang siya doon, hindi nakakagalaw, may mga factors din na dyan magsimulang magkasakit yan, tumamlay, magkalagnat, or magtay-tay. Kasi nga, stress yung aso pag nakalagay sa maliit na cage or environment. Hindi kagaya na to, kahit paano nakagalaw-galaw sila, tsaka mahangin, madaming puno. Presko yung area. Sa environment ng aso, unang iiwasan nyo yung palaka. Kasi pag nakakain ng mga palaka yan, yung may mga Hawaiian frog ba yun, may lason yan. Yung isang aso namin sinupork, parang 5 beses na yun muntik mamatay dahil nakakagat ng palaka. Tumitigas yung panga, tapos bumubula yung bunganga. Thankful naman ako itong mga aso ko, hindi sila kumakagat ng palaka. Kahit na nakikita ko minsan yung palaka, pag tag-ulan, nandyan sa kulungan nila, hindi naman nila kinakagat. Or hindi nila inaano yung palaka. Daga, yung daga. Itong mga to, papatay ito ng daga pag may mga naliligaw. Talagang dinadali nila, pero palaka hindi. Sa tingin ko may instinct din yung aso, lalo na itong mga Belgian, German, matatalino. Alam nila yung mga bagay na makakasama sa kanila na, or alam siguro nila na may lason yung palaka, di ba? Number 6, exercise. Lalo na dito sa mga aso natin, mga large breed, important yung exercise. Yan. Up, ay tinapakan ng tae. So ako, nakakapag-walk naman ako dati. Ngayon medyo busy na rin ako. At least every other day or every interval ng araw, pinapakawalan ko naman tong mga to Pinapatakbo ko dito sa bakuran para makapaglaro-laro. Kasi ang exercise, lalo na sa mga large breed, important ang exercise. Hindi lang sa physical, pati na rin sa mental state nila. Kailangan nilang makapagtakbo-takbo, mapagod, makapaglaro. Yan grabe Pero pag napagod yan, kalmado na yan. Number 7, syempre kailangan mo rin ng love, di ba? Kailangan bigyan mo ng love yung mga aso. Sana all, di ba? Itong mga to, simple lang naman alagaan Simple lang ibigay yung mga pangangailangan nila. Kagaya ng basic ng pagkain or water. Ako talaga, pagising ko pa lang, ang unang-una ko talagang ginagawa, nilalagyan ko ng tubig tong mga to. Yan. Iniiwanan ko na ng tubig pagising ko kasi important na meron silang access sa drinking water na malinis. Importante rin mga paps, meron kayong affection sa mga aso nyo. Dapat syempre hinihimas-himas nyo rin, naramdaman din ng aso na mahal nyo sila. Kasi pag basta iba yung feeling kapag may bonding kayo ng aso Tina, come. Good girl. Diba? Good girl yung mga yan Tip number 8, huwag nyong i-baby yung mga aso nyo. Alam nyo yun, mas maganda expose nyo sila sa alikabok, sa dumi, sa ulan. Actually, pag nag-ulan na, pinapakawalan ko itong mga to Kahit maliliit pa sila, ang ginagawa ko, hinahayaan ko sila maglaro sa putik. Kasi dyan lumalakas yung resistensya ng aso Parang sa bata din. Tignan nyo yung mga bata na lumalaki ng tignan nyo yung mga batang lumalaki ng sobrang pampered. Yung tipong lagi naka-aircon, hindi naaarawan, hindi nauusukan. Sila yung mas sakitin paglaki. Unlike yung mga ibang bata na sanay sa init, sanay maglaro sa kalsada. Diba? Sila yung mga bata na hindi basta-basta nagkakasakit. Ganoon din sa aso mga paps. Kapag in-spoiled nyo yung mga aso, dyan papasok yung mahina yung immune system nila, low nerve, tas madaling magkasakit. Ito kahit tumihiga to dyan sa simento, sa buhangin, wala kang makikitang garapata dyan. Come, sit. Lapit mo third. Walang garapata yan Healthy ang coat niya diba? Diba? Kasi ako, mas pinipili ko na hindi sila i-spoiled Hayaan ko lang yung nature nila na maging aso. Yun yung choice ko Yun yung choice ko na pag-aalaga. Syempre yung iba, ang ginagawa sa loob ng bahay, laging naka-aircon. Tapos sobrang syempre ako naman, hindi naman
hindi naman ako against doon. Halimbawa, yung aso nyo matamlay kumain or nagtatae, yung mga basic na problems, wag nyo nang inaano agad. Hindi ko sinasabing wag nyo ipabet yung aso nyo ha. What I mean is wag kayong aligaga na konting kibot lang, bet agad ang gagawin nyo. Sit, Athena. Share ko sa inyo mga paps. May time na tinali ko si Athena dun sa gilid. Eh, itong loko-loko na to, alam niyo ginawa? Nginat-ngat niya yung plywood. Kinain niya. Ang nangyari kay Athena, yung poop niya is slimy. Color green. Hey, no! Color green yung poop niya, tapos is slimy, tapos parang kulay black na ma-dark. Siyempre, medyo nag-alala rin ako. Tapos natanong ko kay Doc Jai, yan, shout out kay Doc Jai. Sabi ko, Doc, sinend ko yung picture. Ano kaya nangyari sa aso? Ang sabi niya, i-observe lang daw. Kasi baka gastro something intestinal problem, ganun. Baka daw may nakain lang. Ayun nga, nakakain ng plywood, nagasgas pala yung lalamunan, tsaka yung sikmura. In-observe ko lang, within ilang days, umokay naman yung poop niya, bumalik din sa dati. So ayun yung sabi ko nga, na kailangan, kabisado nyo yung mga aso nyo kung ano ba talaga yung nangyayari. Pansinin nyo yung mga aso, lalo na sa mga aspin madalas to. Pag kumakain ng damo yung aso nyo, ang paliwanag din ng mga matatanda, ano raw yan parang self-medication ng mga aso. Pag may nararamdaman silang mali sa tiyan nila, may nakain silang kakaiba or what, kumakain ng damo yung aso. Itong mga aso kumakain din ng damo kapag minsan. Tapos napapansin ko, okay na sila pagkatapos nun. And anong tip na ba tayo? Nawala ako. 9 ata. Parang 9. 9 na ba? Tip number 10, wala na ako maisip eh. Wala na ako maisip. House! Wala na ako maisip mga paps sa tip number 10. Okay na yan. Athena, inside. Yes, good girl. Okay na siguro yan mga paps. Wala na ako maisip na tip pero inside. Pero okay na yung mga yan. Goods na yun. Okay, number 10. Nakalimutan ko, so ngayon ko lang naalala. Ang number 10, dedepende niyan siyempre kung ano ba yung dog food or quality ng pagkain na binibigay nyo sa mga aso nyo. Ako kasi, dog food plus rice. Pero mamili din kayo ng dog food na ipapatake nyo. May mga dog food kasing maaalat or kahit sabihin mong mamahaling dog food, pwedeng makapag-cause ng allergy yan. Kagaya nung ginamit ko dati kay Bella. Nagkaroon siya ng mga rashes sa may tiyan, namula yung skin niya tapos pula-pula, pantal. So nagpalit ako ng dog food noon and after mga 1 to 2 weeks nawala. Kasi mga paps, lalo na kapag table food, ako dati nagpakain ako ng table food kay Bella, pero hindi ko na yun tinuloy. Kasi nga alam kong masama. Dahil yung kidney ng aso, mas sensitive sila kaysa sa tao. Yung mga pagkain ng tao talaga, yung mga ulam, masama po yan kasi dyan nagkukos talaga ng UTI tsaka yung mga kidney stone sa mga aso kahit itanong nyo sa vet. Kaya yun, pinakamalaking factor talaga kaya hindi nagkakasakit yung mga aso ko kasi dog food rice yung pinapakain ko sa kanila. So yun lang. Sana po may natutunan kayo sa mga tips na ibinigay ko. Ayan. Kahit po basic lang, no? Own experience lang po yun. Walang research or anything. Yun lang. Ganito na lang po. God bless and keep safe. Pops Nicks out.